Hello sa ating mga kaibigan. Welcome to this channel, Everything Under the Sun. Ngayon meron naman tayong i-review na isang angle grinder stand o panghawak ng angle grinder para mas maayos yung pagputol natin sa mga bakal at mga iba pang pwedeng putulin. So dito nakita natin may sticker ito at naglalagay dito ng numero. May 125 at 115. Ibig sabihin yan, yung kaya niyang bilog na yung diameter ng angle grinder na kaya niya dito i-install sa holder na ito. Ito kasi isang holder. At itong hawakan niya sa baba niya, ito yung base plate. At sa likod naman ito yung mga hex screw at return spring. Kasi minsan magputol tayo, kailangan natin na makaporma na maayos. Although meron naman yung mga miter so yung malakihan, pero ito pwede naman kung budget ka lang muna, hindi ka bibili nung talagang meter so. Ito muna, pwede mong gamitin sa angle grinder. Kakabit mo lang ang angle grinder mo at pwede ka nang makaputol na hindi mo na kailangan na hawakan yung yung unit mo. So dito siya nakakabit at kailangan yan straight siya. Di yung matibay yung pagka-install mo dyan kasi pangit yung putol mo pag tabingi. Dito naman ay ito yung grip niya, handle grip para i-pull down o press yung pababa yung itong grinder na to. Ito yung equipo natin para makaputol siya. Dito na may nakikita natin na may mga bolt dyan. Kasi kakabit mo lang siya naman. Kasi ang grinder natin may butas naman yan. So talagang ito ay dinisenyo para mag-fit o mag-compatible yung unit mo. At ito naman yung kanyang clamp sa baba. Itong clamp ay nagpa-pivot ito. Nag-swivel para makakuha ka ng mga degrees, kung anong degrees ang desire mo na putulin. Depende sa iyong application kung anong gagawin mong trabaho. Ayun, kung nakikita mo ay tumatakbo-takbo yan, forward backward, at nagsiswivel ang itong kanyang clamp. Kasi parang kaklamp to para magiging secure at hindi tatakbo yung puputulin mo. So ganito lang naman ang kanyang function at kasimple na kasimple ang kanyang pagkagawa at ang kanyang mga usage. Ito meron ka lang alinke kasi yung nito, yung mga screw niya ay allen. So higpitan mo lang at pwede mo namang wag mo kasi itong niya clamp, kailangan mo huluwagan konti kasi para makatakbo-takbo siya, para tsaka mo lang higpitan pag nag-pivot. Tsaka mo lang higpitan pag okay na yung mong 45 degree o ilang anggulo ba ang dapat putulin dyan. Basta i-fix mo siya na maayos para o mas maaari itong base plate mo lang kung may work table shop ka o yung saka mga workshop table, pwede mo siyang stationary. May mga butas naman ng base plate ito para sa kanya mga bolts sa gilid-gilid para mas masikim mo siya, para hindi mo gumagalaw-galaw. Pero kung gusto mong dalhin kahit saan, huwag mong ilagay sa work table. Pwede mo ipatong pero yung hindi naka-tornilyo o hindi naka-bolt, kaya para madala mo siya kung lilipat ka doon, dito, ganito, ganyan. So, yes, okay naman siya at useful din ang pagka-invento nito. So, bibili nyo to kahit saan. Uso naman ito ngayon. Kahit tingnan mo sa Shopee, meron na yata. May iba-ibang disenyo pa. So, dapat itong
itong posisyon ng ano mo, angle grinder dapat straight. So skalahin mo kung sigurado ba straight ba yan. Kahit naman di ma-perfect basta hindi walang kahit hindi ma-accurate masyado basta hindi lang yung tabingi. Ayan o. Kasi hindi pa naman to i-adjust. Adjust dyan kung maaari. Kung di ka pa siguro, lagyan mo ng label. Depende sa yung diskarte dyan kung paano mo sa maging tuwid ang pagkaputol. So, may mga yung mga arm niya at saka likod din may adjust. Itong mga pag-aralan nyo lang ng maayos kung paano nyo ikabit. Pero napakasimple nito, kahit elementarya ay makaka-symbol nito kung paano nyo ikabit yung mga pangputol nyo. So don't forget to subscribe this channel. Everything under the sun. Over and out.